How do you feel about this? It's exciting, I guess. You're excited. Why exciting? I don't know. But you'll be leaving your friends here. Yeah. So do you have any message for them? I'm sure they are listening right now. I've been seeing messages in our Facebook. Do you have any message or may list ka ba na gusto mong batiin? Yeah, Go this is ahead. from Yuji. Okay, go ahead. I'd like to greet Angelica, Adriel, Marielle, Aliana, Julian, and St. Mary's School, Dubai, and the KFC Kids for Christ in Dubai. Oh, all right. Ikaw, hindi ka rin marunong magtagalog. I could do a little. Sige nga, salita ka nga dyan. What should I say? Tagalog, anything Tagalog. Nagugutom ka na ba? Bakit ba puro pagkain ang sinasabi mo? Nagugutom ako eh. Nakita ko kasi si sino ba dito? Wala. Okay, so what Tagalog words can you say now on air? Si Nap tumatawa eh. Magandang gabi. I could. Yeah. Okay, You, so you know, Yuji, he also grew up here, and when we went home, first time we went home to the Philippines, he learned Tagalog. He read on the wall, bawal umihi dito. He read it on the wall. okay, so you have some friends already in Canada, right? Yeah. And are you looking forward to meeting her or being with her? Yeah. How do you see yourself, let's say, 5 years from now, Gian? Probably with a different accent. What kind of accent? Canadian accent? Yeah. With French twang? I don't think so. Doon ba sa place na you're- pupuntahan nyo, anong twang doon? Mostly, yata, Western yun eh. So, English Wala. yun. Kapangpangan pa rin. Kasi alam niyo po mga tagapakinig, Daddy Blue, kining pamilya na eh. Mga kapangpangan ito. Magbubati ka ngayon kapangpangan, Cherry. Maya pabengi po kaya kayo. Carlo. Nanong sasabihan mo kung maintindihan? Kenny. Maya pabengi, karen ka na akong fans. Wow! Naintindihan ko yun. Kare? Kare-karang. Kare-kare. Nakita ko si Yung Rory. pagkain na naman sinasabi. Hindi, Diyan pala mga kapampangan dito, si Jojo, si Lani. Sino mga kapampangan si dito? Nick. Nick kapampangan ka ba, Si Nick, Nick? Tito Randy. Si Rose Tito hindi. Randy. Oo. Si Randy, si Lenny hindi. Nabati ko na kay lahat, si Del na lang, to si Dante. Si Paolo, magsalikta ka nga ng Tagalog, iho, kahit isang Hirap word. nga raw siya eh. Hindi, Pero may TFC sila sa kanila eh. May TFC pa ba kayo? We have GMA. Aray! No? Erase. Bakit mo pa kasi tinanong? Ikaw talaga. Carlo, after how many years? Ganun ka? Okay, but in case you have some friends listening right now, what would be your message, Paolo? Well, hopefully I'll see you in a few years. Maybe in 5, maybe in 10, maybe never, but hopefully we will be in touch. So, yeah. I have asked si Gian kanina, 5 years from now, how does she see herself? Ikaw, anong nakikita mo sa sarili mo after 5 years? Hopefully by then I have a job actually. Okay. Kasi 17 siya, di ba? 17 ngayon eh. Actually, illegally, you can work already, right? 16 or 17 there? Well, I think it's pretty legal. Ba't naman illegally? Hindi naman. Yung age nila eh. Part-time. Okay. Daddy Blue, do you have any questions sa pamilyang ito? Ikaw ba ay nagbalak din na Tinanong mo na yan mag-move? kanina. Gusto kong matanong, hindi naman nadinig ng ating mga tagapakinig. Ikaw ba nagbalak pumunta ng Canada? Well, before meron. Pero sabi nga ni Mr., pareho kami ng ng reason eh. Opo. Kung ako ay mag-migrate o lilipat sa isang country, kailangan buo yung pamilya eh. Very good. Talagang magandang pamilya. Oo. Okay. Kasi kung gagawin ko yan ngayon, nahirapan kasi ako, maiwan yung anak ko kasi may magandang work sa Pilipinas. Opo. So, ang ngayon, principle namin ngayon is, pinagano namin na, isa lang ang lalabas. Which is kayo? Ako. Kung yung anak ko lalabas, babalik ako sa Pilipinas. Yun. Maganda. Ayaw namin magkahiwalay. Hindi kasi maganda. Okay, so may tanong ba kayo, itong pamilya na to papuntang Canada? Yun nga, isa eh. Wala ba kayong planong bumalik sa Pilipinas after ilang taon? Carlo? Isa sa mga plano namin yun, at the end of the day, ang plano namin ni Mrs. Doon pa rin kami magre-retire.
Talaga? Yeah, but speaking of retirement, isa rin dun sa kinonsider namin yun, kaya umalis kami or pupunta kami ng Canada. Yung retirement. Dahil kasi yung dito sa Dubai, parang walang parang ewan ko lang parang hindi ko nakikita yung sarili ko na tatagal pa dito ng say 5 years siguro. So, Bakit? part pa rin sa plano na retirement na Pilipinas. Oo. Sa Pilipinas na rin. Babalik ka rin, di ba? Paano kung maganda na nga doon, di ba? Parang maingay, no? Yung mga mobiles, pakipatay na lang, please. Nasaan ba yun? Parang ayaw kayong paalisin. O yung mobile mo, patay Hindi, mo. patay na siya. Okay. Doon. So, Carlo, balik tayo dun sa plano nyo bumalik ng Pilipinas. So, mga ilang years sa tingin nyo, Carlo or Cherry, na you're going to stay in Canada before na... Sang-ayon ka ba doon? Na Oo. babalik Actually, yun talagang plano namin. Pag nasettle na siguro yung aming mga anak, kung may kanya-kanyang pamilya na sila, Oo. so talagang magre-retire kami sa Philippines. Iba pa rin ang, syempre, iba pa rin ang sa Pilipinas. Oo, it's more fun in the Philippines. Yes. Kayo ba balak nyo rin dalhin yung mga magulang nyo doon? Siguro as tourist visa kasi medyo may edad na yung mga magulang namin, lalo na si Carlo. Halos di na makalakad yung tatay niya. So for my parents, siguro yung mga magulang ko, dahil may kapatid ako na nasa US na mga anak. So balak niyang kunin, tapos at the same time siguro mag-aano sila sa amin, papasyal sa amin. Eto kay Carlo, pinag-usapan natin kanina, no? So, Carlo, ikaw, anong dreams na na-achieve mo sa Dubai? Yung bata ka, anong dreams na na-achieve mo na? Kung siguro ako ngayon, which is nagpapasalamat ako na narating ko yung whatever status ang meron ako ngayon in terms sa aking career. Dahil nabigyan ako ng break, nabigyan ako ng suporta ng kumpanya namin. So marami akong natutunan, and at the same time marami akong namit na mga mababait na tao. Sa mga, lalo na sa mga ibang lahi din, hindi lang mga puro Pilipino. Maraming kumbaga nag-gain yung respect dahil na rin siguro sa pakikisama and the way I treated them, parang ganon. Yung pinaka-last company mo, how many years ka? Naka 12 years din ako. 12 and a half years. Tapos sabi mo, 2 companies ka lang dito. So, ibig sabihin yung isa 8 years. O yung sa 8 years. So, talagang 2 companies lang, ha? Two companies of the same line of business. Okay. Okay. So, kung meron nakikinig ngayon na perhaps nag-iisip din mag-move sa Canada, ano ba yung tips na gusto yung iwan sa kanila? Ano lang siguro, kung nagpaplano sila, I would strongly suggest na umpisahan na nila yung process. Dahil may katagalan. The process itself, bago from the application hanggang sa lumabas yung ano tawag dito, yung residence card. Something like 3 years yata yun. So, sometimes 4. And then, once you get the permit to enter the country, meron ka pang 3 years para magstay sa Dubai. Okay. Maximum of 3 years. Kung gusto mo pang medyo mag-save o meron kang hindi maiwanan dito. So, may katagalan din. Okay. So, kung may nagpaplano magpunta o mag-migrate sa Canada, the earlier the better na umpisan yung process. Sige. Yung sa age naman, may certain age ba na the best na, I mean, yung pinaka appropriate age na paglipat sa Canada or sa ibang bansa? Kasi paglilipat sa ibang bansa, doon magiging resident sila eh. Di tulad tayo dito, resident lang tayo sa papel sa stamp pero hindi tayo magiging resident talaga ng UAE. Pero yung mga paglipat sa New Zealand, Canada, Australia, may chance talaga maging migrant, maging residents doon. Is there a certain age or depende na sa tao? Depende na siguro sa tao yun, pero sa sa experience ko, siguro ang pinaka-ideal age na
kung nagbabalak ka talaga na lumipat ng Canada, nasa siguro, nasa mga edad ng mga bata. Anong edad? I would say, yung mga, pagka 8 years old, yung mga bata siguro, mga 7, ganun. Pero for the mga adults, sometime, mga mid-30, 35, or mga early 40s? Edad natin yun 35 ba? Ikaw lang. Talaga to. Waistline pala. Ano na lang siguro sasabihin ko, yung siguro mga pinaka-late na siguro yung mga 45. 45, okay. Che, pero when it comes to budget, gaano kalaki yung dapat ipunin? I'm sure ito yung tatanungin ng babalikan natin yan, nakikinig. mag-break tayo. Babalikan natin yung budget. Tapos ito, before tayo mag-break, maganda sinabi dito ni Jeka, family, magsama-sama, totoo yan. Yan din ang sabi ni Papa at Mama ko. Kailangan together kahit ano. Good luck sa Nakpil family. Yun lang, babalik po kami. Architecture, amazing buildings, Business, new connections, welcoming the world, sustainability, a 6-month festival, the greatest show on earth, imagination, new ideas. our chance to shine. The UAE is bidding to host the World Expo in 2020. But what will Expo mean for you? Oh, that's a huge opportunity. It's the future. Discover Expo and back the UAE's bid at expo2020dubai.ae. Expo 2020. Be part of it. Hi, Suzanne here from Dubai Today. I'd like to invite you to get fighting fit with me this summer at Dubai Sports World. If you're looking for ways to get motivated and to stay on track, then go to DubaiI1038.com for details on how to fight the flab and feel fabulous. From football to tennis, running and working out, win a place on my team and let's get fit together. Free cell phone, free ticket for a game of tennis, free ticket for a fashion show, free lunch, free golf session, spa session, gym session, free gold plate pen, free cruise on a boat, free camera. It's easy to entice with freebies. At HSBC Premier, we'd rather offer you world-class expertise in wealth management, our global safety net, and recognition in more than 80 countries. Ask yourself, what's really important when it comes to choosing your bank? The choice is yours. HSBC Premier. Call 800 40 4443. HSBC Bank Middle East Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission. Terms and conditions apply. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Now you can deposit your labor guarantees quick and easy with Al-Ansari Exchange. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, ang topic po natin ay Goodbye Dubai, Hello Canada, at nandito po yung Nakpil family, mag-asawang Carlo, tapos si Che, tapos sa mga anak nila si Pau, tapos si Gian. Okay. El. Before natin tanungin at bigyan ng pagkakataong sumagot si Cherry, gusto lang natin batiin yung The Amantes who are now listening sa FEME. Of Binati course. na kanina. Oo. Hindi, marami pa dito si Alexis Bathan. Meron siyang kasama si Marcado, si Lustados, and Gadis. Purong, yun nga, nasa Qatar. Okay, and si Jerry Celario. Si Lil Archiver. Lito and Lita Apostol, si Aisen Amante. Okay. Tapos yung si Roy Silvano and family. Si Manzanilla, si Sarso, si Presi Serena. Ano ang pinili Daryl? Sarsosa. Maraming salamat sa inyo. Okay, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pakinggan natin kung magkano ba dapat ang iipunin ng isang pamilya katulad ng kayong apat. Magkano ba yung iipunin nyo so that you can, you can sustain your lifestyle ba? Yung simple lifestyle sa daily living doon. Oo, daily living sa Canada. 6 to 1 year. Actually, mabibase mo yan kung magkano yung nagagasto mo dito per month. Let's say, in Canada, makakuha ka ng apartment na 1,000 to 1,200 Canadian dollars per month. Siguro, ang anuin mo yung gagastusin mo for 1 year. So, let's say, if you are spending 4,000 dirhams per month, i-times 12 mo yan, or sabihin mong 5,000 dirhams per month. Kasi may kumukontra doon, parang yung 5,000, hindi kaya sa kanya. Simpleng buhay. Kasi, pagdating mo doon, dahil alam mo na wala ka pang kinikita, syempre, minimize mo yung lahat ng gastos. So, walang shopping, yung mga necessities lang talaga siguro. So, mabibase mo yun sa sa monthly na gastos mo. So, Carlo, Times 12 mo. I-clarify ko lang yung sinabi niyang budget. Kasi yung schooling ng mga bata doon, libre. Diba? Libre. 18 years old below, they're free. Libre pa yan. Medical.
Medical, first 2 months yata, parang Welfare yata kayo. wala pa dahil aayusin pa lang yun eh. But after 2 months, parang